Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Dakito na napalabas noong 2016. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang babaeng ito na nagngangalang Ana ay tumatakas sa monastery ng nakayapak at nakasuot lamang ng pantulog. Panay ang tingin niya sa likod na parang may humahabol sa kanya. Samantala, si Gia ay nagsusuot ng patong-patong at maingat na gumagalaw sa kanyang bahay habang iniiwasan ang pagbabantay. Mga kamera pagsapit ng gabi, si Ana ay natitisid sa isang istasyon ng metro, dalawang lalaki sa isang stakeout spot sa kanya at ang isa ay nagsimulang sumunod. Nagmamadaling pumunta si Ana sa window ng tiket at hinimok ang empleyado na magmadali. Habang nasa kamay ang kanyang tiket, tumakbo siya sa gate at nabangga si Gia. Humingi siya ng tawad sa Korean at tinanong niya kung okay lang siya. Nakahinga ng maluwag sa narinig niyang wika. Humihingi siya ng tulong sa kanya. Sinubukan siya ni Gia, ngunit nakiusap siya na iligtas siya mula sa lalaking humahabol sa kanya. Nagtago si Ana sa likod ng isang haligi. Ngunit narinig ng lalaking sumusunod sa kanya ang paghinga niya at tinawag siya. Tumanggi siyang sumama sa kanya, kaya hinawakan siya nito habang sinusubukan niyang makatakas. Pumagit na si Gia. Sinabihan si Ana na umalis, nagtago siya sa likod ng isa pang haligi. Habang nakikipaglaban si Gia, sinasalungat ng lalaking si Gia ang kanyang mga pag-atake at sa huli ay nawalan siya ng malay. Sa pamamagitan ng pagsukol sa kanya, paghahanap sa mga bulsa ng lalaki, napagtanto ni Gia na sinalakay lamang niya ang isang pulis. Habang inaalerto ang seguridad sa kaguluhan, hiniblat ni Gia ang kanyang mga gamit pagkalabas niya sa plataporma. Inis na naghihintay sa kanya si Ana. Tumanggi siyang tulungan pa siya. Sa kabila ng mga pakiusap niya, binanggit niya ang kanyang makapangyarihang ama na nangangako ng gantimpala kung dadalhin siya nito sa Madrid. Si Gia ay hindi interesado ngunit saglit na sumang-ayon bago sabihin sa kanya na umalis sa paglapit ng kanyang opisyal. Mabilis na dinasormahan ni Gia ang mga opisyal at nabali ang isang braso habang papaakyat siya sa itaas na palapag. Nakita niya si Ana na sakay ng sasakyan ng pulis. Tawag nito sa kanya. Sa pagkakataong ito ay umiling siya at umalis sa isang taxi habang siya ay humihikbi. Makalipas ang 6 na buwan, nagtatrabaho si Jay Hall sa isang warehouse ng banner advertising sa Seoul. Matapos tapusin ang isang mural ng isang beach, nagpapahinga siya habang umiinom ng serbesa at pinakain ang isang tuwid na kuting bago umidlip. Habang lumulubog ang takip silim, tumawag ang kanyang amo na humihiling sa kanya na muling higpitin ang isang malaking banner. Dahil sa malakas na panalo, itinataguyod ng banner ang kandidato sa pagkapangulo na si Assemblyman Jang, sabi ni Jun. Gamit ang slogan, A Better World for Children. Si Gia ay una nang hindi nakapasok dahil pagkatapos ng mga oras, ngunit pinahintulutan siya ng isang babaeng tagapaglinis. Magiging maayos siya. Sa kabila ng maangin na gabi, nakakulong siya sa bubong, tumalikod siya upang ayusin ang banner sa loob ng gusali. Niyakap ni Jun ang isang dalaga at huminto para panoorin ang asawang si Troy Eugene sa TV. Kung saan siya pinupuri para sa kanyang kasikatan at mga kasanayan sa tahanan. Lingid sa kaalaman ni Jun, na droga na pala ang kanyang alak. Nakamaskara, nilusob ng mga lalaki ang gusali na dinaig ang mga security guard. Habang umaakyat ang mga lalaking nakamaskara sa itaas, pinaalalahanan sila ng kanilang pinuno na kumuha ng kinakailangang footage. Tila matapos ang ebidensya ng affair ni Jun. Samantala, si Gia ay bumababa sa gusali at nakita si Jun kasama ang kanyang kasintahan. Nakilala niya si Jun, ngunit hindi gaanong binibigyang pansin. Sinabi ni Jun sa kanyang kasintahan na isara ang mga kurtina tulad ng epekto ng gamot. Nagiging sanhi ng pagbagsak niya ng pakpak ng babae kay Gia. Bago isara ang mga kurtina, habang sinisecure ang isang sulok ng banner, nakita ni Gia ang babaeng naglilinis at sinubukan siyang bigyan ng babala sa pamamagitan ng pagtapik sa bintana. Sa pagpasok ng lalaking nakamaskara sa opisina, sa kabila ng kanyang pagsisikap, hinampas siya ng mga ito. Isang nasugatan na bodyguard ang nag-trigger ng alarma. Nilock ang pinto ng suites. Sinubukan ng mga lalaking nakamaskara na pumasok, ngunit hindi nagtagumpay si Gia sa bintana. Pagkatapos ay naghagis siya ng pick upang basagin ang salamin at bumagsak sa pagkakala sa kanyang sarili. Ginagamit ni Gia ang kanyang lubid para madapa ang isang umaatake at sipin ang isa pa. Nagmamadali siyang tumulong sa babaeng naglilinis. Kumuha ng ilang mga hit bago madaig ang kanyang mga umaatake, binato niya sila ng mga bagay upang matiyak na magbabayad sila para sa anumang mga hit. Lumapag sila. Sa pagpindot sa lalaking responsable sa pananakit sa naglilinis na babae sa isang mesa, napansin niya ang isang marka ng paso sa kanyang palso.
Ang masked men ay umatras nang dumating ang mga ahente ng JSS. Nanatili si Jo kasama ang nasugatan na naglilinis na babae at hiniling ng ambulansya na magbubukas ang suite. Samantala, sa TV studio, ini-interview ang asawa ni Eugene S. Jun. Nang tanungin kung ang tagumpay sa karera ng kanyang asawa ay dahil sa kanyang mayamang pamilya, nagdadalawang isip siya bago sumagot. Nagpahayag siya ng panghihinayang na pinakasalan siya ni Jun habang tinutulan ng kanyang ama ang pagsasama sa isang politiko na nagpupunas ng luha. Nagsasalita siya tungkol sa katapatan sa isang mahal sa buhay. When asked if she loves S. Jun deeply, she affirms it. Idinagdag na nire-respeto pa rin siya nito. Sinuri ng punong hudyo ng JSS ang footage. Naguguluhan kung paano mababasa ng isang tao ang tempered glass mula sa labas. Sa studio, nahaharap si Eugene sa isang katanungan tungkol sa kanyang mga share sa JB Group. Nakangiti siya at sumenyas ang kanyang assistant para sa isang commercial break of camera. Pinaalalahanan niya ang tagapanayam na iwasan ang mga sensitibong paksa. Umatras ang host matapos niyang banggitin ang kanyang anak pagkatapos ng panayam. Si Eugene Gifts, isang staff na may mga treat at nalaman ang tungkol sa break-in na kinasasangkutan ng kanyang asawang si Unfazed. Pinaghihinalaan niya ang pampulitika na sabotahe at binabalangkas ang mga susunod na hakbang habang pinaplanong panatilihin ang babaeng iyon para magamit sa ibang pagkakataon. Nasiyahan. Sinabi niya na ang mga batang babae ay perpekto ang edad para sa kanilang mga pangangailangan. Mamaya, sabihin mo si Jun. Nag-check-in. Nagkomento sa panayam. Pinagkakatiwalaan niya ang kanyang asawa na hawakan ang pagbagsak, ngunit nag-aalala tungkol sa lalaking nakakita sa kanyang mukha sa panahon ng pag-iibigan. Si Eugene ay nananatiling kalmado at nakikipag-usap sa pinuno ng JSS upang pamahalaan ang sitwasyon. Samantala, naghahanda si Jehan na umalis nang dumating ang mga ahente ng JSS. Napagtanto ng punong hudyo ang pagkakasangkot ni Jaiha at agarang sinabi sa kanyang amo na iparicall ang mga ahente sa loob ng gusali. Ibinaba ni Jo ang mga ahente gamit ang kanilang sariling mga armas laban sa kanila. Isa-isa niyang nilalabasan ang mga ito. Iniwan silang walang malay kasama ang huling ahente. Dinesarmahan siya ni Gia at pagkatapos ay muling lumitaw na may taser. Pagkatapos ng laban, iniwan niya ang kanyang telepono at nakatakas na dumating si punong hudyo sa ibang pagkakataon, nakahinga ng maluwag ng makitang buhay ang mga lalaki sa bahay. Nakita ni Jun si Eugene na naghihintay. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang anak na si Anna ay tumakas muli. Nagiging tense si Sejun na nagbabala na kung may mangyari kay Anna, matatapos na ang kanilang deal. Samantala, tumatakbo si Anna sa mga lansangan ng Spain. Takot at tumingin sa kanyang balikat, siya ay natitisod sa trapiko at huminto sa takot. Nag-flashback sa kanyang isipan ang isang alaala ng pagbibigay sa kanyang ina ng sleeping pill sa pamamagitan ng kanyang mga hikbi. Bumubulong siya sa wikang Kastila, hindi ko pinatay si Anna ay nakatayong nagyelo sa kalye. Ang pagkutitap ng mga headlight ay nag-trigger ng mga alaala ng pagdating sa istasyon ng pulisya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Na-overwhelm siya sa mga flash ng camera mula sa press. Sa kanyang pagtatanong, sinubukan ng isang psychiatrist na makakuha ng mga sagot. Hindi maipaliwanag ni Anna ang nangyari. Inakay siya ng isang nag-aalalang matandang babae palabas ng kalye at nag-iisa si Anna. Samantala, nakarating si Jo sa isang istasyon ng bus at napansin ang mga pulis sa malapit. Nagbalat kayo siya sa uniforme ng sundalo para maiwasan ang pagdududa sa ibang lugar. Si Eugene ay nagpahayag ng pagkabigo sa JSS dahil sa hindi paghuli kay Gia na ikinatuwa ng kanyang mga nasasakupan. Paumanhin. Nakikinig siya bilang punong hudyo, ipinaliwanag na ang pagkuha kay Gia ay halos imposible dahil sa kanyang pagsasanay sa kasaysayan kasama ang Blackstone at piling pribadong kumpanya ng militar. Napagpasyahan ng hudyo na ang mga kakayahan ni Jaiha ay higit pa sa mga ahente ng JSS. Sa kabila nito, tinanggihan ni Eugene ang pagre-recruit kay Gia at inutusan silang higit na protektahan ang kanyang asawa habang pinapanood ni Eugene ang kanyang asawa na umalis. Sinasalamin niya ang pagiging hindi nagsisisi nito. Siya scoff sa ideya ng pakiramdam na bigo. Tiniyak sa kanya ni Kalihim Kim na hahawakan nila si Gia, ngunit may isa pang mahalagang issue. Naging viral ang larawan ni Anna, na ibinahagi ng isang kilalang fashion designer, bagamat ipinangako ni Secretary Kim na pigilan itong maging headline. Eugene roars nagugustuhin ng mundo na malaman kung sino si Anna kung masangkot ang designer kapag nagmungkahi si Secretary Kim na alisin si Anna. Mabilis na tinanggihan ni Eugene ang ideya na binanggit na si Anna lamang ang kanyang pakikinabangan sa Jun. Napagtanto na si Anna ay magiging mas ligtas sa ilalim ng kanyang relo sa Korea. Utos ni Eugene na pauwiin siyang mag-isa. Pinag-aaralan niya ang larawan at muse ni Anna magkamukha sila.
Nakipagpulong si Jun kay punong Hudyo ng pribado na umamin na alam niyang ligtas si Ana, ngunit hindi siya nakikita. Dahil sa kanyang mga ambisyon sa politika, na kinikilala ang kanyang mga pagkukulang bilang isang ama, nakikiusap siya sa punong Hudyo na protektahan si Ana. Babala na kung may mangyari man sa kanya, matatapos ang lahat ng pinaghirapan ni Eugene. Nangako siyang iingatan siya. Si Gia na nagsisikap na makakuha ng transportasyon ay tumutulong sa isang matandang mag-asawa sa trabaho sa bukid kapalit ng tirahan. Samantala, ang pinuno ng JSS ay lumapit sa isang police commissioner. Nag-aalok ng insider na kaalaman tungkol sa essay, ang paparating na party switch ni June kapalit ng tulong sa paghahanap kay Jeha. Ang commissioner na iniintriga, ay sumang-ayon na tumulong. Si Ana ay nilagyan ng droga at dinala sa Seoul sa isang first-class flight sa kanyang sedated state. Pangarap niya ang araw. Isang babaeng may pulang kuko, kinuha siya ni Secretary Kim mula sa ospital. Ang alaala ay nagdudulot ng luha sa mga mata ni Ana. Nakatira si Gia sa isang matatandang mag-asawa. Naririnig ang kanilang pagdadalamati habang nagdadalamati sa kanilang anak. Paliwanag ng matanda, ika-49 na araw na nang kanyang kamatayan at nag-alok si Gia na tumulong sa gawaing bukid. Naantig sa kanyang kabaitan, ang mag-asawa ay nagustuhan siya. Gayunpaman, nawasak ang kanilang kapayapaan kapag may dumating na mga nanghihimasok, na ginapos sila at nagbabantang susunugin ang kanilang tahanan. Tulad ng isang salarin ay malapit ng mag-apoy ng apoy, si Jeha ay namagitan na umaakit sa kanya sa isang brutal na labanan. Mahusay na sinasalungat ni Jeha ang mga pag-atake ng kutsilyo ng lalaki. Sugatan siya. Sa kabila ng kanyang sariling mga pinsala, ang laban ay lumilipat sa labas kung saan si Gia ay gumagamit ng malalakas na galaw para mawalan ng kakayahan ang kanyang kalaban, madislocate ang kanyang balikat, at sa wakas ay sinakal siya para sumukol ng tumanggi ang lalaki na ihayag kung sino ang nagpadala sa kanya na pinagbantaan ni Gia na pahirapan siya hanggang sa magsalita siya. Pinagtatawanan siya ng salarin. Sinasabing lahat ng tumulong kay Jaeho ay mamamatay. Galit na galit, naghanda si Jaeho na ipagpatuloy ang pagpapahirap. Mamaya sa gabing iyon, dumating si Jaeho sa labas ng Eugene sa ari-arian ni June. Nang si Ana ay dinala sa loob, nahihilo pa rin mula sa droga, nagising si Ana upang makita ang kanyang sarili na nakaharap kay Eugene. Eugene, mga komento sa kung paano lumaki si Ana. Pansinin ang kanyang pagkakahawig sa kanyang ina na puno ng galit. Tinatawag siyang demonyo ni Ana. Pinaalalahanan siya ni Eugene on face na lahat ng ginawa niya ay para sa kapakanan ni Ana at ng kanyang ama. Nang akusahan siya ni Ana na nagsisinungaling na nagsasabing hindi ginawa ng kanyang ina ang hindi maiisip na gawain, iminumungkahi ni Eugene coldly na dapat naging madre si Ana. Pinaalis ni Eugene si Ana na pinaakyat siya sa itaas habang nagbubuhos siya ng inumin. Ilang sandali pa, pumasok si Gia. Pagtaas ng baril sa ulo ni Eugene. Binalaan niya ito na iwanan siya at ang mga nakapaligid sa kanya. Tinanong ni Eugene on-face kung ano ang mangyayari kung hindi niya pinagbantaan si Gia na papatayin siya kapag nagkita silang muli. Ibinunyag ni Eugene na alam niya ang lahat tungkol sa kanya at sinusubaybayan niya ang kanyang mga galaw habang sumusugod ang kanyang mga bodyguard. Ipinaliwanag niya na si Gia ay natisod sa isang bagay na hindi niya dapat makuha. Nang tanungin ni Gia kung ang kanyang mga aksyon ay dahil sa pagmamahal sa kanyang manloloko na asawa. Tumawa si Eugene. Ipinaliwanag niya na hindi niya minahal siya at ni Envy. Walang muwang na pananaw ni Jeha sa pag-ibig. Tinanong niya kung bakit bumalik si Gia, na nagmumungkahi na maaari siyang tumira sa pagtatago. Sumagot si Gia na hindi niya papayagang mamatay ang mga inosenteng tao dahil sa kanya. Naiintriga sa kanyang tugon. Nagpa siya si Eugene na paniwalaan siya, ngunit sinabi na hindi niya maaaring hayaang mabuhay ang mga taong iyon. Sinenyasan niya ang kanyang mga bodyguard na pigilan. Gia, bago sila makakilos ng mga sirena, tumunog sa labas. Pagdating ng mga pulis, ginamit ni Gia ang distraction para palayain ang sarili at patayin ang mga gwardya sa paraang paraan na lumalaban sa kanila. Pagdating sa loob ng bahay, muling hinarap ni Gia si Eugene, itinutok ang baril sa ulo nito. Gayunpaman, isang boses sa likuran niya ang hamarang sa ana nito. Hinikayat niya si Gia na barilin, sumisigaw para sa kanya na patayin si Eugene, na kinikilala siya mula sa kanilang naunang pagtatagpo sa Espanya. Nag-aalangan si Jao habang si Ana ay patuloy na sumisigaw, bumaril. Si Eugene ay makitid na nakatakas sa kamatayan sa kanyang ikalawang pagkikita kay Kim Jao, bagamat binyantaan niya itong papatayin. Ibang ruta ang tinatahak ni Jao. Ni-record niya ang lahat ng sinabi at ginawa niya at inilagay ito sa isang email na ipapadala sa loob ng 24 na oras sa press. Mga taga-Yusig at ang asul na bahay, masisira siya ng email na ito.
Sa harap nito, si Eugene Negotiates ay nagtatanong kung ano ang kinakailangan upang ihinto ang email. Nilinaw ni Ham na nasa linya ang kanyang buhay. Dinala siya nito sa kotse at umalis na sila. Kapag tinanong niya kung pipiliin siya ng kanyang asawa o ang email. Ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig na si Jang Sejun ang pipili ng hagdan. Biglang huminto ang mga negosasyon ng putulin ng mga humahabol ng motorsiklo ang preno sa kotse ni Eugene na pagkakamalan silang mga tao niya. Huli na napagtanto ni John na balak nila siyang patayin sa pamamagitan ng pagkukunwari ng isang aksidente. Kinokontrol niya. Naghahabi sa trapiko sa napakabilis, hindi makapagpabagal. Sa halip ay binilisan niya ang paglaya mula sa remote control system. Ang kanyang plano ay gumagana kahit na ang mga putok ay nagpaputok, hindi tumamas sa mga sakay, inaalerto nila ang pangkat ng seguridad ni Eugene na kumuha ng mga umaatake, ang kanilang sasakyan ay nabangga sa isang lugar ng konstruksyon. Binabaliktad si Gia, duguan ngunit buhay na nakatakas sa pagkawasak sa tulong ng mga manggagawa. Hinailan niya ang isang walang malay na si Eugene mula sa kotse. Ilang sandali bago ito sumabog. Ang putok ay nagpatomba sa kanya, at ang lumilipad na mga labi ay tuluyang nawala ng malay. Nang dumating ang mga tao ni Eugene upang iligtas siya, takot na pinapanood ni Eugene ang pagbagsak ni Gia. Ang pag-alam sa email ay maaari pa ring mapahamak sa kanya. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Gia at mabilis na dinala sa ospital sa ilalim ng kanyang mga utos. Samantala, ginagamit ng asawa ni Eugene na si June ang pag-atake sa kanya para makakuha ng mas maraming suporta sa politika at iba sa kanyang paghihirap. Sinisigurado niyang nakikita siya sa tabi niya. Naglalaro ng bahagi ng nag-aalalang asawa para sa media. Ang kanyang pampublikong pagpapakita ng katapatan ay nagdudulot sa kanya ng simpatiya sa pagpapahusay ng kanyang kampanya sa pagkapangulo. Habang nagpapahinga si Eugene sa ospital, iminumungkahi ng isang komentarista na ang karibal ni June sa politika na si Park KSU ang nasa likod ng pag-atake. Natutuwa si Eugene na malaman na ito ay pabor sa kanya nang wala siyang direktang pakikilahok. Sa kabila ng malamig na pagwawalang bahala ni June, nagpakita siya ng pag-aalala nang malaman niya na ang kanyang anak na si Anna nasangkot sa kamakailang sitwasyon ng hostage. Binalaan niya ang punong Hudyo na protektahan si Anna dahil anumang pinsala sa kanya ay magwawasak sa lahat ng itinayo ni Eugene. Samantala, sinusubukan ni Chief Jay na kumbansihin si Gia na magtrabaho bilang bodyguard para kay Eugene, na binibigyang diin ang kapangyarihan at mapagkukunan ng JSS. Kabilang ang mga lihim tungkol sa JB Group at pambansang politika. Binalaan ni Ju si Gia na kapag naging presidente si June, malalagay sa panganib ang kanyang buhay kung hindi siya makikipagtulungan. Gayunpaman, nananatiling hindi interesado si Gia kahit na inalok ng posisyon sa Blue House para sa paghihiganti. Ang pag-aatubili ni Jay Iha, nag-ugat sa isang personal na trahedya, ang pagkawala ng isang babaeng minsan niyang minahal at binalak pakasalan sa isang flashback ay nagpapakitang hawak-hawak ni Gia ang kanyang walang buhay na katawan. Nagbubunyag ng malalalim na peklat na nagtutulak pa rin sa kanyang mga kilos. Muling bumangon ang sakit na ito nang makaharap niya si Park Keso, ang lalaking sinisisi niya sa kanyang pagdurusa sa sobrang galit. Dinasarmahan ni Gia, pinaroda ang mga gwardya sa isang elevator na iniwan silang duguan at walang kakayahan. Tinutukan niya ng baril ang isang nakakatakot na parke. Pag-atake ni KSU Kim Jae-ha sa park. KSU lang sa elevator ang nasa isip niya. Sa totoo lang, hindi man lang niya nakuha ang mga armas ng gwardya. Ang pagtatasa ni Chief Chu ay nagpapatunay na totoo si Gia ay hindi maaaring pumatay. Pinagmumultuhan ng alaala na nakita si Ronnie na nataman sa ulo sa isang pulong na kinasasangkutan ni Park Keso na determinadong hindi pabayaan si Park. Naglagay ng bitag si Gia sa umiikot na pinto sa pamamagitan ng pagpasok ng sensor sa jacket ni Park sa isang barbershop. Gayunpaman, nag-backfire ang plano ng ang isang batang lalaki ay nakulong sa pinto ay nilapitan ni Park ang batang lalaki na muntik nang matrigger ang bitag, ngunit inihatid siya ng kanyang mga gwardya sa isang gilid na pinto. Ang pag-iwas sa pagtatangka ng batang si Jay-ha ay naglantad sa kanya sa mga bantay ng parke na napilitang tumakas sa rooftop. Kung saan siya tumatakas gamit ang isang harness sa ibaba. Cho Eugene in Chief, naghihintay sa kanya sa kanilang sasakyan, tinutulungan siyang makalayo. Sa loob ng kotse, nag-aalok si Eugene ng kanyang suporta na nagpapahiwatig na dapat siyang magtrabaho para sa kanyang siya ay tumanggi, ngunit ipinaalala niya sa kanya na ngayon ay alam na ni Park kung sino siya at ang seguridad ay magiging mas mahigpit. Gawing mas mahirap ang paghihiganti. Ang kanyang loika ay nakumbinsi siya sa kanyang kamay na gumaling. Sumali si Gia sa pagsasanay sa JSS sa ilalim ng kanta ng instructor.
Madali niyang nalampasan ang iba pang mga recruit at sa sandaling pumirma sa VIP team, kahit nagalit ang koponan sa kanya dahil sa kanyang naunang pangangibabaw, patuloy siyang nangunguna kahit nasa communal shower. Sinusubukan ng kanyang mga kasamahan sa koponan na hamanin siya, ngunit hinahawakan sila ni Jaeha ng walang kahirap-hirap. VIP team leader, CEO ay nag-aatubili na tanggapin siya. Tiniyak sa kanya ng punong Hudyo na magiging maayos ang mga bagay. Kapag naitatag na ang hierarchy ng team bilang bahagi ng VIP team, bibigyan si Gia ng codename na Kito at itinalaga sa night shift duty sa Section C. Nagtatrabaho siya kasama ni John Miron. Code na pinangalan ng J4 na sinusubaybayan si Koena. Si Gia ay binigkas tungkol sa pagkabalisa at panic disorder ni Ana. Ang kanyang misyon ay upang matiyak na siya ay mananatiling nakatago. Lalo na kay Park Keso na maaaring gamitin siya sa kanyang kalamangan sa unang gabi ng duty ni Jaeha. Pinapanood niya si Ana na umalis sa kanyang silid ng 10:30 PM at tumungo sa kusina. Ang kanyang paghahanap ng pagkain ay nakakaintriga sa kanya. Nang makakita siya ng isang pakete ng ramen, banihag siya ng kanyang kagalakan. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka na magluto habang nakikipagpunyagi siya sa kalan at kalaunan ay sumuko. Tahimik na hinihikayat siya ni Gia na huwag huminto, iniisip kung dapat ba siyang tumulong. Nagpapasya siya laban dito. Kahit na ang kanyang nabigong pagtatangka ay nakakaabala sa kanya. Samantala, sinabi ni na Choi, Eugene at Jang na si Jun, nag-iiwan ng function sa magkahiwalay na sasakyan. Jun ay umalis upang makipagkita sa ibang babae. Isang katotohanang alam ni Eugene, ngunit nag-post sila para sa mga kamera upang mapanatili ang hitsura habang si Eugene ay sumakay sa kanyang kotse. Siya ay kitang-kitang apektado ng kaibahan ng kanilang pampublikong harapan sa pribadong katotohanan. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Bumalik sa CCTV control room. Lumabas si Jay para sa usok na sumasalamin sa naunang eksena sa kusina ni Ana na may ngiti. Bigla niyang napansin ang isang anino at kumikislap na ilaw sa rooftop na nagpapahiwatig ng potensyal na panganib. Choi! Ang Aunt Choi ni Eugene. Namatay si Sonia. Pag-udyok sa pamilya na magtipon para sa Lana. Nagbabasa. Ang Lana ay pinangalanan lamang ng isang tagapagmana ang Pyeongchang Scholarship Foundation. Bagamat mukhang si Choi Eugene ang namamahala sa foundation, itinatanggi niyang tahasan ang pagmamay-ari nito. Kaya, ang kapalaran, kasama ang JB Group shares ay epektibong inilipat sa kanyang Choi. Si Song at ang kanyang pamilya ay hindi nagulat sa kinalabasan na ito. Inaasahan na nila ito dahil si Choi Eugene ang nagtataglay ng susi na kailangan para mabuksan ang kalooban. Ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang yumaong tiyahin ang susing ito at kailangan ng pamilya ang kanyang regalo para sa pagbabasa. Nang hingi ng abogado ang susi, banayad na itinoon ng pamilya ang atensyon sa kanya. Pag-uudyok kay Jangsjun na tanungin siya ng direkta para dito. Ang pamilya ay nagplano ng mabuti para sa sandaling ito. Inayos nila ang isang lockdown sa silid ng Amitbus Shrine kung saan naganap ang pagbabasa. Mahigpit na binabantayan ang lugar na may paghihigpit sa komunikasyon. Idinisenyo ang setup na ito para mahuli si Troy Eugene. Nagbibigay daan sa mga direktor ng foundation na pilitin siya na ibenta ang kanyang mga share sa JB Group. Nang tanggihan niya ang kanilang alok na bilhin ang mga share para sa triple ng halaga nito, nagbanta ang mga direktor na patilsikan siya bilang CEO ng foundation na nahuli ng Kim Choi. Mapalad si Eugene na kasama si Kim Jae-ha sa security team. Nababahala na ang staff ng JSS tungkol sa mahigpit na seguridad sa paligid ng templo. Naghihinala ng pag-atake bagaman pinayuhan ng punong Hudyo ang mag-ingat Choi. Nadama ni Eugene na ligtas na pumasok kasama si Jang Sejun, sa pag-aakalang ang kanyang presensya ay makakahadlang sa anumang direktang banta. Kim Jae, gayunpaman, ay gumawa ng isang backup na plano. Inabot niya rito ang panulat na nilagyan ng hidden communication device. Ang isang pag-click ay magpapagana sa feed na magbibigay daan sa kanya na makinig. Habang ang pangalawang pag-click ay magsenyas ng pagkabalisa. Habang lumalala ang sitwasyon kay Choi, nalaman ni Eugene ang planong alisin siya sa kanyang posisyon. Ang kanyang pagkadismaya ay higit sa kanya. Hindi niya sinasadyang ipinadala ang panulat sa tapat ng mesa sa kanyang kapatid sa ama, na hindi namamalayang pinutol ang pagkain, na napagtantong nawala ang signal. Kim Ja-de-dost, siya ay may problema. Dahil alam niyang hindi niya ibebenta ang kanyang mga ambisyon ng ganoon kadaling kumilos ng mag-isa, nagpa siya si Kim Ja na iligtas siya. Mabilis niyang ibinaba ang mga gwardya sa koridor at nagpaputok ng maliit na apoy upang matrigger ang mga electronic lock na naglalabas ng mga pinto. Habang umaandar ang mga sprinkler, umalis ang pamilya Choi. Choi, nanatiling nakaupo si Eugene. Dumating si Kim Jia, may hawak na payong na handang protektahan siya.
Humanga sa kanyang inisyatiba na pagtanto ni Choi Eugene kung gaano siya talaga kadelikado at hindi mapakali. Ito ang nagbunsod sa kanya na ipatawag siya sa misteryosong Cloud9, isang mahalagang lokasyon sa kanyang mundo bago ang engkwentro na ito, isang magaan na sandali na kinasangkutan ni Kim Ja at Son Young-tun. Isang JSS instructor na may crush sa isang babaeng doktor na umaasang mapabilib ang kanyang kanta, ay sinuhulan si Kim Ji para magsagawa ng mock fight kung saan lalabas ang kanta na mananaig sa kanya. Gayunpaman, nag-backfire ang plano ng makita ng doktor si Kim Ji na pinipigilan. Nagmadali siyang ipagtanggol siya, tinamaan ng kanta ang kanyang bag sa ulo. Sa kabila ng kabiguan ay umusbong ang relasyon ng anak sa doktor at nagbahagi sila ng ilang sandali. Pagtalakay sa kaganapan sa isang pagkain. Ang galing ni Kim Ja sa pagtulong sa iba. Extended anak Yum. Nang maglaon ay tinulungan niya si Koen sa pamamagitan ng paghahanda ng mga sangkap para sa kanyang pagluluto ng ramen na nagpapahintulot sa kanya na kumain ng isang simpleng pagkain. Ang pagmamasid sa kanyang nagtagumpay ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan at nagpahinga siya sa labas na nakangiti sa kanyang bintana. Sa panahong ito, sumama sa kanya si Jang Miron, isa pang kawani ng JSS. Awkwardly niyang ipinaliwanag ang kanyang pagkabigo na tumugon sa kanyang tawag para sa tulong noong nakaraang gabi. At napag-usapan nila si Koen at ang matigas na relasyon niya sa kanyang ama na si Jang S-jun. Ang kanilang pag-uusap ay nagsiwalat na si Koen ay naghahanap ng atensyon ng kanyang ama sa loob ng maraming taon nang hindi alam ang kanyang pagwawalang bahala. Kahit noong nasa Madrid siya, tumanggi siyang makita siya. Natapos ang pag-uusap nang makatanggap ng tawag si Kim Ja na bumalik sa headquarters kung saan siya ipinatawag sa Cloud9. Matatagpuan sa basement ng kumpanya. Gusali sa ilalim ng basement ng gusali ay mayroong high-tech na bulletproof at soundproof na intelligence center na tinatawag na Cloud9. Ang pasilidad na ito ay ang utak ng JSS, na pinapagana ng isang advanced na AI na pinangalan ng Salamin, na namamahala ng confidential na pandaigdigang data na naa-access lamang ni Troy Eugene. Si Kim Jihan ay tinawag dito dahil inalok siya ni Troy Eugene ng access sa mahalagang intel na ito. Alam na ito ang pinakamataas na interes sa kanyang kapalit, hinihiling niya na ibunyag nito ang kanyang nakaraan. Sa una, si Kim Ji ay nag-aalinlangan sa mga mikropono sa silid. Tiniyak sa kanya ni Choi Eugene na nagsisilbi lamang sila upang i-activate ang AI na may mga voice command na kumbinsido. Ibinahagi niya ang kanyang kwento simula sa kanyang oras sa Iraq at ang kanyang personal na paghihiganti laban kay Park Kae-soo. Ipinaliwanag niya kung paano siya naging takas matapos ma-frame para sa pagpatay kay Rania, isang tagapagsalin na ipinakilala niya sa isang pulong sa pagitan ni Park Kae-soo at isang pinuno ng Kumar. Si Rania ay binaril sa harap ng kanyang mga mata at isang baril ang nakalagay sa kanyang mga kamay habang siya ay walang malay na binabalangkas siya. Matapos makatakas, nagbalat kayo siya bilang isang refugee. Desididong maghayganti. Satisfied sa kwento Choi. Utos ni Eugene sa salamin para ipakita kung bakit pinatay si Rania. Ang mirror ay nagmumungkahi ng 68% na posibilidad na ay Parada ang nag-utos sa kanyang kamatayan dahil sa sensitibong impormasyon. Nagsalin siya. Bagaman hindi malinaw ang eksaktong mga detalye. Ang AI ay nag-isip na ang Park KSU ay maaaring nagtustos ng mga armas sa pinuno ng Kumar, na kalaunan ay bumuo ng isang independenteng hukbo sa labas ng kontrol ng CIA. Samantala, sa tirahan ni Choi Eugene, sinasamantala ni Koen ang pagkakataong makatakas habang ang pagbabantay ay hindi na. Matapos makita ang kanyang ama na si Jang S-jun sa balita, na dumalo sa isang serbisyo ng pang-alaala, nagpasya siyang hanapin siya. Iniiwasan niya si Jang Miron na naabala sa TV at nag-spike ng kanyang inumin para makalusot sa hindi napapansing nakatago sa itim na suit at headset ni Jang Moran. Niloloko ni Ana ang bantay sa tarangkahan at pinangungunahan ito ng walang hinala. Unang bumisita si Ana sa isang photo studio. Minsan ay binisita niya ang kanyang ina doon. Nalaman niya mula sa photographer ang tungkol sa isang US visa. Hinanap ng kanyang ina bago siya mamatay. Ang pagtuklas na ito ay humahantong sa kanya sa isang assisted living facility. Nalaman niya na ang kanyang ina ay nagplano na tumakas sa Amerika kasama niya upang makatakas. Ang mga pananakot ni Troy Eugene, isang kamag-anak na nagkamali ng Koen para sa kanyang ina at hinihimok siyang umalis ng bansa habang papalapit si Koen sa serbisyo ng pang-alaala. Sinusubaybayan siya ng JSS team sa pamamagitan ng pagbabayad ng taxi. Sa oras na, dumating sila, nakatayo na siya sa isang choir ng mga madre. Sinabi ni Chang na nabigo ang plano ni Jun na ilayo siya sa kaganapan. Pinagmamasdan siya ni Park KSU at ng kanyang team mula sa audience. Sa kabila ng tensyon, hindi ibinunyag ni Koen ang kanyang pagkakakilanlan. Sa halip, siya ay kumanta ng kamangha-manghang.
Nagkasalungat si Grace tungkol sa pagharap sa kanyang ama. Nang si Kim Jia ay tahimik na nakikiusap sa kanya na manatiling tahimik, tumabi siya kasama ng iba pang choir pagkatapos ng memorial. Saglit na iniiwasan ni Ko ang pagkuha, ngunit kalaunan ay nasubaybayan sa Dream Forest kung saan siya naghihintay sa isang bangko. Ang parke na ito ay nagtataglay ng sentimental na halaga dahil ito ang huling lugar na binisita niya kasama ang kanyang ama sa isang flashback. Naalala ng batang si Ko na ang isang pag-uusap kung saan sinabihan siya ng kanyang ama na bumalik sa huling lugar na magkasama sila. Kung nawalan man siya ng payo, sumusunod siya sa kabila ng paghihintay. Hindi dumarating ang kanyang ama. Chang S-Jun parang walang balak hanapin siya bilang si Choi. Inakusahan siya ni Eugene na ginagamit ang kanyang galit bilang dahilan para ilayo ang kanyang anak. Ipinapahiwatig niya na gusto niyang ilayo ang kanyang sarili kay Ko na upang ituloy ang kanyang mga ambisyon ng walang panghihimasok. Pagdating ni Kim Jia, nilapitan niya si Ko at inalok siya ng strawberry ice cream. Maling pag-aangkin na ito ay mula sa kanyang ama habang kumakain siya, binuksan ni Ko ang tungkol sa kanyang mga alaala sa parke at sa kanyang pagkabata. Naalala niya kung gaano siya kasaya sa pagbisita sa park kasama ang kanyang ama. Isang pambihirang sandali na hindi niya maibahagi sa mga kaibigan dahil binalaan siya ng kanyang ina na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Habang nagsasalita siya, nagsimulang magpumigla si Ko Nahihirapan ang kanyang paghinga, bigla siyang nawala ng malay. Napagtatanto na may mali, nakipag-ugnayan si Kim Ja sa kanyang team. Sino ang nagpaalam sa kanya na siya ay allergic sa mga strawberry? Tumawag siya ng ambulansya, ngunit sa paghina ng kanyang pulso, inutusan siyang magsimula. Ang CPR na si Kim Jia ay nagsasagawa ng mouth-to-mouth resuscitation. Sandaling nagkamalay si Anna bago bumalik sa ilalim. Nababalisa si Kim Jia habang sinusugod niya si Cohen sa headquarters ng JSS. Ang takot sa kanyang kasinungalingan tungkol sa strawberry ice cream ay maaaring naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang punong medikal ay nagtatrabaho upang patatagin siya habang si Jay ay nananatili sa malapit. Pinagmamasdan siya hanggang sa hilingin siyang umalis. Hinarap niya si Punong Hudyo tungkol sa pagkansela ng ambulansya. Ipinaliwanag ni Jun na ang utos ay nagmula sa Pangulo na nagsasabi na kung minsan ay mas mabuting hayaan ang isang tao na mamatay kaysa sa pagkakalantad sa panganib. Mukhang naiintindihan naman ito ni Cohen. Ang paniniwalang ang pagtatangka niyang kainin ang mga strawberry ay isang paraan upang wakasan ang kanyang buhay. Pakiramdam niya ay isang pabigat sa kanyang ama. Kausap ni Jie si Song Han. Ang pagpapahayag ng pag-aalala para kay Cohen na Song ay nagpapakita na ang legal na ama ni Ana ay isang Amerikanong nagngangalang Ko Aam-wook. Ngunit si Jang S-Jun ay ang kanyang biolohikal na ama. Ikaw at ako rin ay nagpakasal kay Aam-wook pagkatapos mabuntis. Ipinaliwanag ni sa kung paano nagpanggap si Yumi bilang isang masayang pamilya kasama sina Ko at Jang Jae sa harap ni Troy Eugene. Samantala, si Ko ay pinagmumultuhan ng mga alaala ng pagkamatay ng kanyang ina. Naalala niya ang isang umaatake na nagtangkang patayin silang dalawa na humantong sa kanya upang maghinala sa pagkakasangkot ni Troy Eugene kapag siya ay nagising. Sinisisi ni Eugene ang alkoholismo ng kanyang ina at sinabing pinatay siya ni Ko Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga pampatulog, ibinasura niya ang alaala ni Ana tungkol sa isang umaatake bilang false choice. Sinabi rin ni Eugene kay Cohen na ayaw siyang makita ng kanyang ama dahil sa kanyang mga ambisyon sa politika. Ipininta niya si Oo Miha bilang isang blackmailer na ginamit si Cohen laban kay Jang Sejun-jia nang marinig ang usapan. Mga hakbang para pigilan si Choi Eugene na magdulot ng higit na pinsala kay Cohen. Nangako siya kay Cohen na dadalhin niya ang kanyang ama sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Jie sa pagpupulong ni Jang S-Jun kung saan nagaganap ang isang demonstrasyon sa entablado. Inayos ni Choi Eugene si Jang Jun na sumali sa partido ng isang politiko. Ang demonstrasyon ay bumaling sa pabor ni Jang Se-jun, at nangako siyang imbestigahan ang internasyonal na grupo ng pananalapi at pahihintulutan ang paghahanap sa kanyang mga ari-arian upang matugunan ang mga paratang sa katiwalian ng maglaon. Sinubukan ng isang babae na ipagdamot si Jang S-Jun sa kanyang dressing room. Nakialam si Jo sa mga pulis na pumanig kay Park Kaeso na hinabol sila sa tulong ni Chief Jo at ng JSS team. Tinulungan ni Jo si Jang SJ na makatakas. Si Jo ang nagmaneho kay Jang SJ upang makita si Cohen na SJ na nag-aalangan sa takot kay Choi. Tuluyan nang itatago ni Eugene si Cohen kung mali ang sinabi niya. Inamin niya na ang kanyang kasakiman ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang paningin sa kanyang mga mahal sa buhay upang makatakas kay Choi. Kontrol ni Eugene. Naniniwala siya na kailangan niya ng higit na kapangyarihan, na nangangailangan ng distansya mula kay Ana.
Sa kabila ng kanyang reserbasyon, pumayag si Jang Esjo na makipagkita kay Cohen na hanggat nangako si Gia na poprotektahan siya. Kapag nakita niya ito, nagkunwari siyang walang malasakit na Father Choi Eugene na inilarawan niya na minaliit niya ang pagmamalasakit niya para sa kanya at sa kanyang ina. Sa pagpapatibay ng ideya na ang kanyang mga ambisyon ay mas mahalaga, Ana devastated tumalikod humihikbi. Ang pagganap ni Jang S-jun ay nakalulugod kay Choi Eugene na nanunood mula sa malayo na kinukutya siya. Pinapanood ni Chief Kim ang kanyang reaksyon. Grabe, nag-aalala tungkol sa estado ng kanyang pag-iisip. Ang pangako ni Jang S-jun na imbestigahan ang katiwalian ay humahantong sa kaguluhan ng aktibidad sa punong tanggapan ng JSS. Nakatuon ang mga investigador sa opisina ni KJG na naghihinala sa isang slush fund na nakalink sa International Finance Group IFG. Pag-aari ni Troy Eugene, sabi ni Tio Chang, ang mga opisina at tahanan ni Jun ay inimbestigahan din, ngunit hindi gaanong agresibo sa bahay ni Cho Eugene, magalang na pinahintulutan siya ng mga investigador na maghanda ng mga dokumento para sa inspection sa Jinhan Group, ang pamilya ni Troy ay nag-aalala. Naniniwala sila na hindi sila sasalakayin ni Troy Eugene dahil maaari itong makapinsala sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Natatakot kung ano ang maaaring mangyari kung sasabihin ni Jang na si Jun ang nanalo sa pagkapangulo. Samantala, si Park Keso ay nahaharap sa panggigipit habang ang investigasyon ay nakakaapekto sa kanyang mga sponsor, kabilang ang IFG, na may kaunting ebidensya na natagpuan laban sa sinabi ni Jang na pinag-iisipan ni Jun Park na gamitin ang kanyang sikretong trump card habang nagbubukas ang investigasyon. Ang pag-iisip ng medisina tungkol sa koneksyon ni Ana kay Paul L.A. ay nadama ang pagbabahagi ng mga alingaw-ngaw ng kanyang mga nakita. Kinuna ng isang manggagawa sa sandwich shop ang larawan ni Cohen at Kim Ja na mabilis na kumalat online na umaakit ng atensyon ng media. Kim Ja na inaasahan ng media storm ay nagpasya na ihayag sa publiko ang pagkakakilanlan ni Ana. Nagbigay siya ng tip sa isang entertainment journalist na naghahanda para sa malaking pagsisiwalat na alam ang potensyal na pagbagsak. Plano ni Choi Eugene na alisin ang Cohen gamit ang mga sniper. Gayunpaman, hindi sila pinaganya ni Kim Ja bago magsimula ang kaganapan sa media. Nakikipag-usap siya kay Cohen gamit ang mga signal ng kamay na sinasabi sa kanya kung kailan ligtas na lumabas. Sa press conference, kinumpirma ni Cohen na siya ang anak ni Yoo Ehen, ngunit iniiwasan niyang ibunyag ang kanyang biolohikal na ama. Sa halip na inaangkin na siya ang anak ng yumaong director code na si Jun Hol, ito ay nasiyahan kay Troy Eugene. Gaya nga ng sabi ni Jang, nananatiling nakatago ang pagkakakilanlan ni Jun. Gayunpaman, ang banta ng pagkakalantad ay nagbabadya pa rin. Ang sitwasyon ay tumatagal. Kapag ang flash ng kamera ay nagdulot ng pagbagsak ng Cohen, si Troy Eugene ay nagmamadaling pumunta sa kanyang tirahan. Nagpapataas ng mga tanong sa media tungkol sa kanilang relasyon. Samantala, si Choi, ang mga kalaban ni Eugene, kasama na si Choi. Ang ina ng isang tao ay nanood ng mabuti sa kaganapan. Naiintrigas ako, ang paglitaw ni Ana. Maya-maya ay nasa rooftop sina Cohen at Kim Ja na nagmumuni-muni sa kanilang nakaraan. Sa Barcelona, hindi mapalagay si Kim Ja nang maalala ang kanyang reaksyong alerhiya, ngunit hindi ito napigilan ng halos mawala ng balanse si Cohen. Nagmamadali siyang tumulong ngunit nauwi sa kahihiyan sa pagbawi. Pinag-uusapan nila ang kanyang bagong status bilang Choi. Ang pinakamalaking kahinaan ni Eugene. Nagbabala si Kim Ja na ang kanyang kalayaan ay nakasalalay sa pampublikong interes. Kung mapapawi niyan si Choi, baka kumilos si Eugene laban sa kanya. Lumipat ang usapan kay Jang Se-jun. Humingi ng payo si Ana sa pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ng kanyang ama, ngunit nagbabala si Kim Ji na ang paggawa nito ay maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Sinasalamin nila ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ina kasama si Cohen na napagtanto na ang kawalan ng pag-asa ng kanyang ina ay nagmula sa hindi natutupad na mga pangako at ang pagnanais para sa isang buhay na malaya mula sa politika na napagtagumpayan ng damdamin. Nalaglag si Cohen sa mga bisig ni Kim Jaya kinaumagahan. Nagbukas ang episode ng magising si Cohen. Ang pag-alala kay Kim Ja ng mga nakapagpapatibay na salita. Ang kanyang suporta ay nakatulong sa kanya na mapagtagumpayan ang kanyang takot sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sumama siya sa kanyang kasambahay sa Jangmiran sa kusina na nagpapahayag ng pasasalamat sa kanilang proteksyon. Itinuro ni Kim Ja na bagamat sila ay parang mga captors, sila rin ay mga tagapag-alaga sa pagsisikap na ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Nangako si Ko, Ana na titiyakin ang kanilang kaligtasan na hindi alam ang imposibilidad ng kanyang pangako. Isa sa kanyang mga bantay ay nagpapaalala sa kanya na sinumang nakakakilala sa kanya ay nasa panganib.
Pinalalalim nito ang ugnayan nina Jaewon at Jang Miron na humahantong sa isang nakakaantig na sandali kung saan hinahalikan ni Jang Miron si Jaewon. Ngayon ay comfortable sa mga pampublikong pagpapakita. Bumisita si Ana sa punong tanggapan ng JSS, kung saan inalok siya ni Songhan ng isang maikling sesyon sa pagtatanggol sa sarili. Sa panahon ng Choi na ito, may lumapit sa kanya na nagpapasalamat sa kanyang karagdagang pagkakasangkot sa kanyang mga plano para sa kaligtasan. Samantala, sa Cloud9 Choi, kinumpronte ni Eugene si Kim Jia tungkol sa paglalantad kay Cohen sa media, na kinikilala ang kanyang mga kakayahan at ang banta ng kanyang email, nakakagulat siyang lumambot. Pinili na huwag i-record ang kanilang pag-uusap. Pinag-uusapan nila si Park Kae-soo. Natuklasan ni Eugene na kasangkot ang parke sa isang oil deal sa pinuno ng Kumar. Ang paghihinala sa pagsasali ni Ronnie ay susi upang mapanatili itong lihim. Hinihimok niya si Jia na humanap ng ebidensya para sirain ang pampulitikang karera ng Park. Gayunpaman, tinatanggihan ni Kim Ja ang paghihiganti sa pamamagitan ng exposure. Gustong patayin ang sarili ni Park. Sinabi ni Eugene na ang pagsira sa mga pampulitikang pangarap ng parke ay isang mas kasiya siyang paghihiganti. Sa pag-alis nila, nakatagpo sila ng pagpipilian. Isang tao sa Cohen na Choi, hindi sumasang-ayon si Eugene kapag may nag-imbite kay Cohen na sa hapunan, ngunit nagbanta siyang ilantad siya bilang ang anak ni Jang Sejun na si Cohen na ay nagtitiwala sa Jeha at sumang-ayon sa hapunan kasama ang isang tao habang nasa sasakyan. May nagmumungkahi ng psychological assessment sa ospital. Pagtaas ng hinala ni Kim Jia sa ospital, nakilala ni Cohen si Dr. Lee. Habang may humihiwalay kay Jia, na sinasabing kailangan nilang pag-usapan ang kanyang hinaharap, na nakakaramdam ng bitag, nagmamadali si Jia na hanapin si Cohen ngunit ligtas siyang kumain kasama sina Jan Marin, Jaewon at ang kanyang katulong. Samantala, binawi ng hepe ng pulisya ang suporta mula kay Troy Eugene, na nakahanay kay Park Kae-soo. Sinasalamin ng nagbabagong power dynamics na si Choi, ang biyanan ng isang tao. Gayon din ang Ice JB Group kasama si Jin Han. Sinusubukan ng mga ahente ng seguridad na putulin ang relasyon sa JSS, ngunit tumanggi ang pinuno ng koponan na si Sil na humantong sa isang standoff sa isang restaurant. Choi Someone at Park Kae-soo. Tinalakay ang pagmamayari ng kumpanya at nagpahiwatig ng mga lihim na motibo tungkol kay Cohen sa bahay. Inamin ni Cohen sa sarili na may nararamdaman siya para kay Kim Ja. Pagkatapos ng hapunan na toast sa kanyang mga pangarap, humakbang siya sa ilalim ng balkonahe upang magpalamig. Sinusuri ni Kim Ja ang kanyang temperatura na humahantong sa isang sandali na na-charge kung saan halos. Maghalikan sila, ngunit humiwalay ito para kunin siya ng ice pack. Isang mapaglarong palitan ang sumunod sa pamamagitan ng mga walkie-talkie pagkatapos hilingin kay Cohen. Magandang gabi. Nakatulog si Kim Jia. Tinignan niya ito nang mapansin ang pawis sa mukha nito. Pangarap niya ang pagkamatay ni Ronnie. Nagising ako at gumaan ang pakiramdam nang makita si Cohen sa tabi niya. Sa nagaganap na power struggle Choi, may nakakaalam na hindi siya makakaupo. Habang si Choi, si Eugene ang kumukontrol, nakikita niya ang Cohen at hindi lamang bilang isang kalasag, ngunit bilang isang sandata na magagamit niya para sa pagkilos. Choi! Inaanyayahan si Eugene sa isang panayam upang talakayin ang kanyang koneksyon kay Cohen. Anak ng isang sikat na bituin, inutusan niya ang tagapanayam na si Gian na sundin ang isang script. Gayunpaman, si Gian ay lihim na nakikipagtulungan kay Choi. Isang taong ilantad si Choi Eugene. Sa panayam, sinabi ni Eugene na kinuha niya si Cohen at dahil sa guilt sa pagpapakilala sa kanyang ina na si Woo anihain kay Junho Gian ang kanyang mga salita at si Cohen ay tila buhay na sumalungat kay Choi. Ang kwento ni Eugene, isang recorded message mula sa fashion designer na si Jean Paul Leif ay lalong sumusuporta kay Cohen. Casting doubt in Choi, ang salaysay ni Eugene. Nagtapos ang panayam kay Cohen na hinihimok ang sinumang may impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina na lumapit na nagmumungkahi ng foul play pagkatapos. Sinasalamin ni Choi Eugene ang pinsalang dulot ni Kim. Ang mga aksyon ni Jeha ay pinag-isipan niyang patayin siya, ngunit nag-aalangan si Chief Kim na hinala niya ang kanyang pag-aalinlangan ay nagmumula sa damdamin para kay Kim Jia. Kahit na nakikita rin ni Choi Eugene ang kanyang halaga. Samantala, sa isang photoshoot, pinupuno ng nerve gas ang sahig. Napagtanto ni Kim Ja na si Chief Kim ang nasa likod ng pag-atake nang tumanggi siyang icon-ekte siya kay Choi Eugene. Siya ay lumalaban sa mga umaatake, ngunit kapag siya ay pansamantalang nawala ng kakayahan. Gumapang si Cohen sa mga ventilation duct para tulungan siyang magkasama. Natalo nila ang natitirang mga umaatake bago bumagsak mula sa gas, kapwa namulat at nagpa siya na bumalik sa lihim na bahay para sa kaligtasan.
Pagbalik sa bahay, hindi mapalagay si Cohen na. Binalot sila ni Kim Ja ng kumot para aliwin siya. Lumilikha ng pribadong sandali na naglalapit sa kanila sa ilalim ng kumot palayo sa iba. Sumandal si Kim Ja at hinalikan si Cohen na ng natural at intimate na sandali sa pagitan nila. Samantala, si Choi Eugene ay nahaharap sa hamon mula kay Park Kae-soo. Ang bagong ebidensya ay humahantong sa detention ni Jang Sejun na nagpapahiwatig ng mas malalim na pamamaraan. Sa isang pagpupulong, tinalakay ni Choi Eugene ang pagtanggal ng KSU sa parke kasama ang Pangulo na sumusuporta sa plano, lalo na kasama si Kim Ja. Pinatawag si Kim Ja sa Cloud9, kung saan binibigyan siya ng briefing sa misyon na patayin si Park Kae-soo. Sa kabila ng mga panganib na tinatanggap niya sa ilalim ng dalawang kondisyon na iiwan ni Choi Eugene si Cohen na ng mag-isa at si Chief Kim ay mananagot. Sumasang-ayon si Chief Kim at idinagdag na dapat ihandog ni Choi Eugene ang kanyang sariling ulo kung mapatay si Park Kae-soo. Si Kim Ji ay binigyan ng JSS Offensive Team para sa misyon sa pagtatapos ng pulong. Choi, hinailan ni Eugene si Kim Ji sa gilid na nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Hinihimok niya siya na i-abort ang misyon kung ito ay magiging masyadong mapanganib. Nalaman ni Park Kae-soo si Choi. Ang plano ni Eugene na salakayin siya sa kanyang tahanan salamat sa isang tip mula sa hepe ng pulisya. Gayunpaman, ito ay isang panlilin lang upang maniwala siya na ang pag-atake ay mangyayari sa kanyang tirahan kapag ang tunay na pananambang ay nakatakda na para sa kanyang hideout, sa paniniwalang siya ay outsmarted Choi Eugene. Inilalagay ni Park Kae-soo ang kanyang mga tauhan sa bahay habang siya ay palihim na tumitaka sa kanyang hideout. Pinahinto ng isang pulis ang kotse ng JSS para sa isang peking paglabag sa trapiko na nagbibigay ng oras sa parke upang lumipat ng mga sasakyan sa hideout park. Sa tingin niya ay ligtas siya, ngunit tinambangan siya ni Kim Jia. Team leader ko at ang JSS offensive team, naganap ang shootout at nasugatan ng part secretary ang pinuno ng team na si Ko. Nadaig ni Kim Jia ang sekretarya sa corners park na nagtatago sa likod ng metal na pinto. Pumasok si Kim Ja sa loob at hinarap si Park, ngunit nag-aalangan siyang patayin, pinagmumultuhan ng nakaraang trauma. Sa halip, pinaputok niya ang kanyang baril sa Frustration Park na sinubukan siyang suhulan. Tinanggihan ni Kim Ja ang alok, naalala ang mga salita ni Choi Eugene tungkol sa pagsira sa isang tao ng walang bala na nagkukunwaring nakikipag-ayos. Ipinalam ni Kim Ja kay Choi Eugene ang kanyang pag-aalinlangan. Sinasamantala niya ang pagkakataong gawing park release si Jang, sabi ni Jun, at inanunsyo ang pagsali sa Democratic Progressive Party. Pag-secure ng kanyang political future Choi. Iginiit ni Eugene ang control sa park, na ngayon ay nagkakamali sa paniniwalang si Kim Ja ang kanyang assassin. Pagkatapos ng pananambang, ang team, leader na si Ko at ang JSS team ay tumakas ng walang nasawi, bumalik si Kim Ja kay Ana. Nagdiwang sila na may kainan at umiinom ang kanilang bonding kasama ang pinuno ng pangkat ko nagpapatibay ending sa isang sandali ng pagkakapatiran mamaya, dinaluhan ni Cohen si Kim. Mga sugat ni Jaiha sa atek. Ang kanilang pagiging malapit ay humahantong sa pagpapalagayang loob at pinag-uusapan nila ang kanilang hinaharap na sumang-ayon na umalis patungong Espanya. Kapag naayos na ang lahat, mas natututo si Cohen tungkol sa traumatikong nakaraan ni Kim Jaiha sa malingkasong pagpatay na ito. Samantala, si Choi Eugene ay humarap sa backlash mula kay Jang Sejun pagkatapos ng kanyang paglaya, hinarap niya ito tungkol sa kanyang plano na alisin si Ana. Na kung saan siya ay tinanggal Sejun nagbabanta sa kanyang posisyon, ngunit minamaliit. Ang kanyang kapangyarihan at mga koneksyon ay nagpapakita ng paghihiganti ni Eugene Vows, na nilinaw na hindi siya basta-basta. Ipakita kay Eugene pagkatapos ay kinastigo si Chief Kim para sa pagsisikap na patayin si Kim Jia, na iginiit na naiintindihan niya ang halaga nito. Kinabukasan, humingi si Kim ng patawad at mga ulat ni Kim Ja sa mga intensyon ni Park Kwon-soo. Inutusan ni Choi Eugene si Chief Kim na huwag malaman ni Kim Jia ang kanyang mga plano. Samantala si Choi, may determinadong ilantad ang UE. Siya ang kamatayan at pilitin si Choi Eugene na bitawan ang kontrol sa JSS at Cloud9. Sa koneksyon ng CEO sa UE, nag-spark na si Hae ng interes sa media, nagpaplano siyang bisitahin ang kanyang libingan, na sinundan ng isang fashion event sa kanyang karangalan upang mapataas ang pagkamausisan ng publiko sa libingan. Nagulat ang mga mamamahayag sa katamtamang lapida ng UME, at si Cohen ay nagpahayag ng kalungkutan sa hindi pagbisita ng mas maaga. Pagtaas ng kilay sa media sa fashion event, naglalakad si Cohen sa runway na naiimpluwensyahan ng gamot na ibinibigay ni Choi. Isang taong pinaniniwalaan niyang pararangalan ng kaganapan ang kanyang ina at ilantad ang mga maling gawain ni Choi Eugene. Ngunit si Kim Ja ay nananatiling kainahinala sa motibo ng isang tao.
Ipinaliwanag ni Sun ang kanyang plano na buhayin ang interes sa pagkamatay ng UME Higher End, at nag-publish ng isang mapanuksong artikulo na nag-aakusa kay Troy Eugene ng isang affair sa asawa ni Junho Yoo-e. Humahantong sa pagsilang ni Ko. Ang artikulo ay nagpapahiwatig na si Troy Eugene ang pumatay sa iyo, upang patahimikin siya pagkatapos ma-blackmail. Upang protektahan ang mga ambisyong pampulitika ni Jang Sejun, may nagko-frame sa affair bilang isang bagay na nangyari bago ang kasal nina Eugene at Sejun. Nagtatakda ito ng yugto para sa isang kaso ng paninirang puri at muling pagsisiyasat sa pagkamatay ni Yoo-e na si Choi. Tinanggihan ni Eugene ang mga pahayag, lalo na ang ideya na si Ko na ay kanyang anak. Sa kabila ng kaguluhan sa media, nagpapatuloy siya sa kanyang voluntaryong trabaho ngunit nabulag ng mga mamamahayag na nagtatanong tungkol sa muling pagbubukas ng investigasyon. Nanghihina siyang humahantong sa publiko na tanungin kung totoo ba ang pagbagsak o itinanghal sa ospital, na tila may malapit na relasyon kay Eugene ay bumisita sa kanya. Binalaan niya ito na iwan si Cohen mag-isa. Iminumungkahi na kikilos siya ayon sa kanyang moral kung hindi niya gagawin. Isang flashback ang nagpapahiwatig kay Choi. Pagkakasala ni Eugene na nagpapakitang may tinuturok siya sa leeg ni Ure. Nagpapataas ng karagdagang pagdududa tungkol sa kanyang innocence spark. Sinasabi ng KSU na nakita niya si Choi Eugene na pumasok sa silid ni Ure noong gabi ng kanyang kamatayan, ngunit ang buong kwento ay nananatiling hindi malinaw. Hinarap ni Kim Ja si Eugene sa ospital. Nangangatuwiran na kung pinatay niya sina Yoo at Mei-hee, walang maiiwan na saksi upang tumstigo. Gayunpaman, naniniwala si Anna sa pagkakasala ni Eugene at nakipag-alyansa siya kung sino ang inilalarawang mas malupit kaysa kay Eugene. Sa kabila ng pagtanggi sa kanyang pagkakasangkot, Choi, sinabi ni Eugene kay Kim Ja na hayaan sina Cohen at Jang na sabihin na naniniwala si Jun na siya ay nagkasala. Inamin niya na ginamit niya ang kasinungalingan para manipulahin, sabihin ni Jun para manatili sa kanya. Ipinabot niya ang kanyang tiwala kay Jie sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ganap na access upang i-mirror ang kanyang AI system. Dahil alam niyang kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan niya na susubaybayan ang mga pangyayari habang ang kaso ng paninirang puri ay naganap kinabukasan, si Troy Eugene, kasama si Jang Sejun ay gumawa ng nakakagulat na anunsyo sa istasyon ng pulisya sa harap ng live media. Inihayag niya na si Ko na ay kanyang anak na babae sa emosyonal, kung hindi biologically. Paglilinaw. Si Anna ay anak ni Chang ni Jun. Chang. Sinubukan ni Jun na iligtas ang kanyang imahe sa isang press conference sa pamamagitan ng pagpapakita kay Yoo-e bilang isang heartbreaker at blackmailer na gumulo sa kanyang buhay kasama si Troy Eugene. Ikinwento niya ang kanilang love story noong 1993 at ipinaliwanag niya kung paano sila naghiwalay matapos siyang arestuhin noong 1994. Habang lumipat si Yoo-e sa Amerika at ikinasal sa direktor na si Junho, inaangkin niya na ang suporta ni Choi Eugene ang nakatulong sa kanya na makabangon at umangat sa politika. Kahit na minaliit niya ang tunay na katangian ng relasyon, binalangkas ni Chang ni Jun si Yoo-e na bumalik kasama si Ko na bilang isang kahilingan para sa kanya na iwan si Choi Eugene. Ipininta niya si Choi bilang inosenteng partido na nagsasabing sinubukan niyang makipag-ayos sa UME, ngunit binawian ng buhay ng UME na iyon. Iniwan siyang gulat na gulat. Si Anna na nanunood ng komperensya ay galit na galit sa pinaniniwalaan niyang kasinungalingan. Inaasahan niyang ibunyag ang saksi na nagsabing nakita niyang pinatay ni Choi Eugene ang kanyang ina. Gayunpaman, nang magkita sila ng saksi sa kulungan, itinanggi niya ang pagkumpirma ni Choi, ang kasalanan ni Eugene na nagsasabi na sinabi lang niya na marahil ito ay naging bahagi ng diskarte ni Choi Eugene. Orchestrated by Chief Kim para iligaw sina Anna at Choi. Someone show Eugene hearing of the press conference, smirks at the claims, especially the one suggesting Ko na is her daughter. Gayunpaman, nang tanungin ng mga mamamahayag tungkol sa muling pagbubukas ng UME, kaso nahimatay siya sa pagkabigla. Iba ang interpretasyon sa kanyang pagbagsak. Ang ilan ay naghihinala na ito ay isang gawa habang ang iba ay naniniwala na ito ay tunay. Sa ospital, Choi, Eugene ay binisita ng Songhan. Sino ang nagbabala sa kanya na iwan si Ko na nang mag-isa o harapin ang mga kahihinatnan? Ang mga flashback ay nagpapakita ng maigting na paghaharap ni Choi, Eugene at Yoo-e. Rin, nakiusap ba ang UME para sa kaligtasan ni Anna na nagpapahiwatig kay Choi? Panloob na salungatan ni Eugene. Sinabi ni Chang na kalaunan ay inamin ni Jun kay Ko na puno ng kasinungalingan ang kanyang press conference. Ang karagdagang implying na si UME rin ay pinatay, hindi suicidal. Ang pagtatapat na ito ay humantong sa isang lamat sa pagitan ni Cohen at ng kanyang ama. Sa pagdeklara ni Cohen na hindi na niya anak,
Samantala, nagpasya si Kim Jia na gamitin ang kanyang access sa salamin para mangalap ng impormasyon laban kay Park Tae-soo. Ang paniniwalang ito ay makakatulong na protektahan sina Ko-na at avenge Ronnie's death. Pinaghihinalaan niya si Kim Soo-san, ang anak ng Pangulo, ay may nagpapatunay na ebidensya na may kaugnayan sa iskandalo sa pandaraya ng Kumar Oil. Sinundan ni Kim Jo si Kim Soo-san, umaasang hikayatin siya para ibunyag ang ebidensya. Kim Soo-san. Inakay ng growing wary si Kim Jo sa isang nakatagong memory card na naglalaman ng mahahalagang impormasyon na nakatago sa ilalim ng isang prayer bench. Hinahabol ni Kim Jo si Kim Han, ngunit nasangkot ang mga lalaking Park KSU na humahantong sa isang paghaharap sa isang multi-level na paradahan ng kotse. Kim Han, naka-corner sa mga safety barrier na dumulas at muntik nang mahulog sa kanyang kamatayan. Inabot siya ni Kim Jia sa tamang oras para iligtas siya. Itinulak ni Kim Jia ang mga lalaking Park Kwan-soo sa tabi at tumalon sa hadlang sa kaligtasan. Hinawakan niya ang kamay ni Kim Sek habang nakahawak sa barrier gamit ang kabilang kamay niya. Sa sobrang pagsisikap, iniswing niya si Kim Sikon sa ligtas na antas sa ibaba. Sa paggawa nito, ang memory card sa kamay ni Kim Shan ay inilipat kay Kim Jo sa panahon ng pagliligtas na hawak na ngayon ang memory card. Si Kim Jo ay nakaharap sa pangunahing tao ni Park Kwan-soo na humingi ng card. Bilang kapalit ng tulong, tumanggi si Kim Jo na makita ang isang truck sa ibaba na may dalang malambot na mga bag. Binitawan niya ang rehas at tumalon ng ligtas habang tumitawid sa kalsada. Tinamaan siya ng bala mula kay Parkman sa tagiliran sa kabila ng pinsala. Ibinaw ni Kim Jo ang memory card bago iligtas ng punong Hudyo. Pagkasakay niya sa sasakyan ay nawalan siya ng malay. Sa punong tanggapan ng JSS, labis na nababalisa si Jo Eugene. Nang dinala si Kim Jo, sinabi niya sa doktor na kailangan niyang mabuhay dahil nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng kumpanya. Isinugod si Kim Jo sa Cloud9 para sa operasyon kung saan muntik na siyang ma-cardiac arrest. Binuhay siya ng medical team. Siya ay nananatili sa kritikal na kondisyon. Habang si Kim Jo ay lumalaban para sa kanyang buhay. Dumating ang hepe ng pulisya sa punong tanggapan ng JSS na may dalang warrant para hanapin ang pangunahing server. Ginagamit ni Parwanso ang pagkakataong ito para subukang sisihin ang JSS sa pamamagitan ng pagkuha ng lihim na data at pagsira sa Cloud9. Ang presidente ng JSS ay nakikipagtulungan sa paghahanap dahil alam na ang server na kinukuha ay nagtataglay lamang ng pangkalahatang impormasyon ng empleyado. Hindi ipinapakita ang classified data. Nag-aalala pa rin si Eugene at nag-double check sa salamin na ligtas ang classified information. Ang hepe ng pulisya ay nag-ulat pabalik kay Park Tae-soo na nagsasabing tagumpay. Ang chairman ng Jinhan Group, gayunpaman, ay nagpapayo ng pag-iingat dahil kailangan pa rin nila ng access sa lihim na data. Pagkagising ni Kim Jae-hol, sinabihan ni Kim Soo-kan ang kanyang bantay na ibalita na iniligtas siya ni Kim Jo, na nagresulta sa isang utos mula sa Blue House na itigil ang paghahanap. Hindi alam ni Seo Eugene na si Kim Jo ang may memory card at ginagamit niya ang oras para hanapin ito. Samantala, bumalik si Chief Ju sa lugar kung saan binaril si Kim Jo. Sinabi ni Chang na hiniling ni Ju kay Chief Ju na ibigay sa kanya ang memory card. Sa paniniwalang ito ay magpapalaya sa kanya sa Ko-na mula sa Troy Jin, ang Control Chief J ay nananatiling neutral, hindi sigurado sa kanyang susunod na hakbang. Kinalaunan ay isiniwalat ni Kim Jia na ang memory card ay naglalaman ng impormasyon na maaaring maglantad ng pagpili sa panloloko ng isang tao at sirain ang JB Group. He see it as leverage to protect himself and Ko-na. Habang nakabawi si Kim Jo, minamanipula ni Jo Eugene si Ko-na para kumbansihin siyang iwan si Kim Jo para sa kanyang kaligtasan. Nagbabala siya na ang pananatili sa kanya ay maglalagay sa kanilang dalawa sa panganib. Sumang-ayon si Anna conflicted na umalis sa paniniwalang ito ay para sa proteksyon ni Kim Jo. Kalaunan ay natuklasan ito ni Kim Jo sa pamamagitan ng salamin. Napagtanto ang totoong intensyon ni Cho Yin, hinarap niya ito, inakusahan siya ng kawalan ng habag at handang pumatay para mapanatili ang kapangyarihan. Tinukoy niya ang kanyang mga nakaraang aksyon, kabilang ang kanyang papel sa pagkamatay ni Rania, at ikaw Mihi rin. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring maging kaibigan dahil hindi ito naiiba sa mga taong nagdulot ng pinsala. Itinanggi ni Eugene na gusto niya ang paghanga ni Kim Jae ngunit pilit niyang sinasabi kung ano talaga ang gusto nito sa kanya. Inakusahan siya ni Kim Jo na sinusubukan siyang kontrolin na nagmumungkahi na gusto niya itong maging isa sa kanyang mga tapat na tagasunod. Mukhang nasaktan si Seo Eugene ngunit hindi direktang tumutugon. Samantala, ang mga lumipat ng panig ng Pangulo ng JSS ay nagtatrabaho sa Choi Sung-wan at Park Tae-soo. Naniniwala siyang masyado nang nahumaling si Troy Eugene kay Kim Jo.
Binibigkas niya ang kanyang mga alalahanin kay Chief Chu. Nagtatanong kung worth it bang manatili sa piling ni Troy Eugene kapag tila hindi maabot ang kanyang pangarap na maglingkod sa Pangulo. Sinubukan siyang pakalmayan ng punong Hudyo na nagmumungkahi na mag-usap sila pagkatapos ng trabaho sa Jiang, sabihin ang kaganapan ni Jun na si Choi. Ang kabuuan ng isa ay pumapasok sa Cloud9 na may bombang nakatakdang sumabog sa loob ng 2 oras. Hinihiling niya kay Cho Eugene na isuko ang kontrol ng Cloud9 mirror at ang memory card kay Park K-Keso. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ni Cho Eugene at Kim Jia, nagtitiwala siya sa kanya na haharapin ang sitwasyon ng walang paunang koordinasyon. May opsyon siyang ipaalam sa kanya ng pribado, ngunit pinili niyang huwag payagan si Kim Jia na mamuno sa panahon ng negosasyon. Itinanggi ni Kim Jia ang pagkakaroon ng memory card. Ginagawa nitong parang nagtataksil siya. Gumawa ng maling kwento si Troy Eugene Kim Jia na nagsasabing sinubukan niyang isecure ang card para kay Park Keso ngunit pinigilan ng kanyang lalaking si Park. Naniwala ang KSU sa kanya at hinayaan si Kim Jia na umalis sa Cloud9 nang walang pagtutol. Minsang nag-iisa, nananatiling kumpiyansa si Troy Eugene dahil alam niyang maaaring tumalikod sa kanya ang sariling tao. Inaasahan na ikakalat niya ang bomba o mamatay kasama si Cloud9. Habang palabas si Kim Jia, mabilis na isinagawa ni Eugene ang kanyang plano. Nag-alok siya ng malaking halaga ng pera para patayin ang anak na lalaki, ngunit nag-alinlangan sila nang sabihin niyang hawak niya ang pin sa bomba. Ang takot sa pagsabog ng bomba ay nagligtas sa anak, isang taong gumagamit ng kanilang pag-aatubili upang mapanatili ang kontrol. Lumalakas ang tensyon ng pananakot noon ni Troy Eugene sa mga apo ng JSS President. Inutusan siyang alisin ang mga ito upang matiyak ang kanyang katapatan. Nang humingi ng pagkakataon ng Pangulo na tabyusan ang kanyang sarili, malamig niyang sinabihan siyang mamatay. Sa halip sa kawalan ng pag-asa, kitilin niya ang kanyang sariling buhay gamit ang baril na kinuha mula sa isa sa mga tao ng isang tao. Samantala, hinahanap ni Kim Jae-hol ang memory card. Inutusan ni Park KSU ang kanyang hitman na patayin siya. Matapos kumpirmahin ang pagkuha nito, si Kim Jia ay malubhang nasugatan sa labanan na iniwang mahina matapos tamaan sa tiyan. Gayunpaman, sa pag-aasam ng gulo ay tinawagan niya ang punong Hudyo para sa backup. Dumating ang punong Hudyo sa tamang oras at pinatay ang hitman na patay ang hitman. Ipinahayag ni Kim Jia kay Park Kwon-so na nakaligtas siya at hindi nasusunod sa kanyang mga kahilingan. Nangako siyang ilantad ang parehong Park Kwon-so at ang pagpili sa isa. Gamit ang memory card, sinabi ni Jiang na hindi sumasang-ayon si Jun at Chief Ju sa Kim JHA's plano na ilabas sa publiko ang mga card. Mga nilalaman nagbabala ang punong Hudyo na masisira nito ang JB Group at sinabi ni Jiang na ang pagkakataon ni Jun na maging presidente. Sisirain din nito ang pag-asa ng mga punong Hudyo na maglingkod bilang pinuno ng seguridad sa Blue House, na bigo sa mga larong pampulitika. Nagpasya si Kim Jia na ibigay ang memory card para matiyak ang kaligtasan ng kumula kay Troy Eugene. Naniniwala siyang dapat na ang focus ay ang pagpapabagsak kina Park Kwon-so at Choi. Isang tao habang naghahanda si Cohen na umalis ng bansa, pigilan siya ng pulisya sa huling minuto na si Park Kwon. Nalaman ni Su na sinabi ni Jiang na nakuha ni Jun ang memory card at isang beses sa isang pulong upang talakayin ang kanilang mga ibinahaging interes sa pandaraya sa Kumar Oil and Gas, na nagpapahiwatig ng makapangyarihang mga figure tulad ni Choi. Dinala si Sunwon at ang tagapangulo ng Jinhan na si Cohen sa isang ligtas na bahay, ngunit plano ni Park Kwon na gamitin siya bilang pain kay Lord Jiang, sabi ni Jun sa Cloud9. Balak niyang alisin si Jiang, sabi ni Jun. Si Troy, Eugene at Choi ang one-in-one move choice on. Ang isa ay walang kamalayan na ang bomba na kanyang itinakda ay hindi maaaring ikalat. Nalaman ni Kim Jia ang mahalagang katotohanan ito. Matapos tanungin si Park Kwon-so, kanang kamay, natalo na ni Kim Jia ang lalaking ipinadala para tambangan siya. Ibinunyag ng kanang kamay na natatakot na ang buong plano ng assemblyman na si Choi Sun ay naglalaro ng isang mapanganib na laro. Matapos malaman na sinabi ni Jiang na si Jun ang may memory card, tumanggi siyang i-defuse ang bomba. Mamamatay na lang ako ngayong araw. Sinabi niya kay Troy Eugene nang akusahan siya nito na matigas ang ulo. Ang memory card ay critical para sa Choi Sun-won dahil malalim siyang nasangkot sa pandaraya sa Kumar Oil at Gas, na kilala bilang Kumar Gate. Sa katunayan, inayos niya ang buong plano sa kanyang biyenan. Bitag ang mga miyembro ng konsorsyum na si Choi anak. Ang isa ay dapat na manatili sa listahan ng konsorsyum, alam na ang iskandalo ay saysubog sa kalaunan, ngunit nakuha siya ni Kim Saan sa listahan bilang mekanismo ng pagtatanggol. Sa kabila ng lahat, Choi anak, may pagkakataon pa rin ang isa na mabuhay at mabawi ang memory card, kung hindi para sa kanyang sarili. Tapos para sa kanyang ally Park Keso.
Sa puntong ito ay hindi niya alam na pinagtaksilan na siya ni Park KSU. Di nagtagal pagkatapos magmungkahi ni Troy Eugene ng pagpili sa isang sign sa ibabaw ng kanyang mga bahagi sa kanya, nalaman niya mula kay Chief Kim Koe na ay nasa gusali na tumatakbo mula sa lalaki ni Park Kwon-soo, parehong pumili sa isa at napagtanto ni Troy Eugene na kung mahuli ni Park Won-soo si Ana. Sinabi ni Jang na malamang na ibigay ni Jun ang memory card. Upang mailigtas ang kanyang anak na babae, kailangan nilang dalhin pareho si Jang, sabi ni Jun at Koe na sa Cloud9 bago sila mapuntahan ni Park Kwon-semen. Nang sabihin ni Jang na dumating si Jun sa headquarters ng JSS. Nakatuon siya sa paghahanap kay Koe na at handa siyang ibigay ang memory card para matiyak ang kanyang kaligtasan. Kinumbinsi siya ni Cho Eugene na pumunta sa Cloud9 habang hinahanap ng kanyang team si Ana. Ipinapaliwanag na siya at ang card ay dapat na protektahan. Kung mahuli siya, hindi siya magiging ligtas ni Koe na. Gayunpaman, si Koe na ay hindi natagpuan ng mga ahente ni Cho Yin o ni Park Susman. Sa halip, mabilis siyang hinanap ni Kim Jia habang ang iba ay nahihirapan. Nagtungo si Kim Jia sa surveillance room ng JSS at deduces ang lokasyon ni Ana, lokasyon batay sa presensya ng armadong lalaki sa boiler room. Sa boiler room, panibagong laban na naman ang kinakaharap ni Kim Jia. Nasugatan na siya sa maraming komprontasyon. Dumudugo ang kanyang ulo at pilit na nakatitig sa kanyang mga paa. Gayunpaman, nagawa niyang talunin si Park Kwon-soo at rescue. Nasa gilid niya si Ana Locke. Ang mga umaatake ay gumagamit ng mga kutsilyo sa halip ng mga baril. Hindi gustong alertuhan ng mga ahente ng JSS. Pinahihintulutan siya ng superior fighting skills ni Kim Jia na ibagsak sila. Halos mahuli ng isang umaatake si Ana. Thanks to gestures, tinuruan siya ni Kim Jia kanina. Nagagawa niyang maiwasan ang pinsala na nagpapahintulot sa kanya na talunin ang panghuling umaatake. Pagkatapos, bumagsak si Kim Jia mula sa kanyang mga sugat na nahulog sa mga bisignihan. Dumating si Chief Kim at ang mga ahente ng JSS matapos marinig ang putok, dinala si Kim Jia sa infirmary. Habang dinadala si Koen sa Cloud9 sa ilalim ng utos ni Cho Yin, sa puntong ito, ang kapangyarihan ay lumipat sa anak ni Choi. Nagulat siya sa lahat sa pamamagitan ng paglabas ng nakatagong baril at pagbaril sa binti ni Chief Kim na hindi makagalaw. Hindi niya mapipigilan si Koen. Isang hostage na anak na si Choi, pinilit ng isa si Cho Eugene na buksan ang pintong salamin, na pinaghihiwalay siya sa Jang, sabi ni Jun. Pagkapasok ay hinihingi niya ang memory card. Sinabi ni Jang na handa na si Jun na ibigay ang card. Palitan para sa kaligtasan ng Koena. Sinubukan ni Cho Eugene na mabawi ang kontrol sa pamamagitan ng pagsasara ng mga elevator bago siya makatapos. Binaril siya ng anak ni Choi sa pelvis kaya pinilit ni Jang na sabihin kay Jun na ibigay ang memory card. Anak ni Choi, iniisip ng isa na mayroon siya, pero sabi ni Jang Jun. Ibinalita ng punong Hudyo sa Kim Jia na ang bomba ay hindi maaaring ikalat, nagpanik. Anak ni Choi, sinubukan ng isa na ipasok ang panulat ng maraming beses, ngunit ang bomba ay patuloy na tumitibok. Napagtatanto na siya ay pinagtaksilan ni Park Kwon-soo. Ang sonwa ni Choi ay nagmamadaling bumalik kay Choi. Eugene demanding she reactivate the elevators para makatakas sila. Choi! Sinubukan ni Eugene na sumunod, ngunit ipinaalam sa kanya ng salamin na ang kapangyarihan at pagtanggap ng cell ay naputol. Ang paglipat ng gusali sa emergency backup part, kay Keso ang balak na iwanan ang lahat na nakulong sa Cloud9 ay pinutol ang kapangyarihan upang pilitin ang konsorsyum na sumunod sa kanyang mga hinihingi. Kim Jia, sa kabila ng kanyang mga pinsala, ang pagbebenta ng AB sa elevator shaft at ang premyo ay nagbukas ng pinto sa Cloud9 Choi UNG-1. Pag-aaral na ang bomba ay hindi maaaring ikalat. Nagmamadaling bumalik para banta muli si Kohan. Pinipilit ang mga ahente ng JSS na buhatin siya. Una, binaril niya si Kim Jia sa binti at itinulak si Kohan sa isang tabi. Ilang minuto na lang ang natitira, napapikit si Kim Jia pabalik sa Cloud9. Hinimok niya si Troy Eugene na umalis. Tumanggi siyang dumudugo sa mapatla. Inamin niya na walang makakataka sa kanya at sinabihan silang iligtas sina Chief Kim at Ana. Inamin din niya na siya ay mali, malamang na tinutukoy ang kanyang papel sa pagkamatay ng UMEHRINs. Sa huling sandali, sinubukan ni Kim Jia na ikalat ang bomba, ngunit napagtanto niyang imposible ito. Inakay niya si Jang, sabi ni Jun, sina Chief Kim at Koen sa elevator, sabi ni Chang, nag-aalangan si Jun na ipakita ang tunay na pangangalaga kay Troy Eugene. Siya ay nagsasabi sa kanya upang pumunta. Sa isang nakakagulat na pagliko, sinabi ni Jang na umalis si Jun sa elevator upang manatili kasama si Cho Eugene.
Gusto niyang bawasan ang epekto ng pagsabog para sa mga nakatakas habang ang bomba ay nagbibilang na si Jiang, sabi ni Jun ay niyakap si Cho Eugene. Nagbabahagi sila ng isang mapait na sandali bago sumabog ang bomba na sumisira sa Cloud9. Ang elevator ay napupunta sa libreng pagkahulog ngunit ang mga mekanismo ng kaligtasan ay nagsisimula sa pagliligtas kay Kim Ja. Ko-na at Chief Kim. Pagkatapos ng tense na sandali ng katahimikan, kinumpirma ni na Ko-na at Kim Ja na buhay sila ni Choi. Sabi ni na Eugene at Jiang wala na si Jun. Namana ni Ko-na ang kanilang kayamanan sa kapangyarihan na nag-aalala sa konsorsyum na pinaniniwalaan nilang hahanapin niya ang isang deal. Determinado si Ko-na na ibunyag ang katotohanan. Hindi niya pinapansin ang payo ni Kim Jae-ha at inilabas ang nagpapatunay na impormasyon mula sa memory card pabalik sa Spain. Sina Kim Jae at Ko-na ay nagyakapan ng isa pang halik. Tanong ni Ko-na, ano ang tunay mong pangalan? At sa huling eksena nga ay sinabi nito sa kanya na ang pangalan ko ay si. At dito na nga nagtatapos ang series na K2. Maraming salamat sa panunood.